Kapwa DDS daw ay mukhang tinatabla na itong si Marcoleta. Tinabla niyo po etong si Boy Iyak, itong madramang kongresista from Batangas, batang kongresista from Batangas. Siguro napanood naman to ng marami sa atin. Ito pong hearing na ito sa Senado, kung saan nga ay pinaunlakan na itong si Leviste ang etong investigasyon na ito or etong hearing sa Senado nga. Pero ito yung pinakamasaklap na nangyari. Magkatabi etong dalawa, si Marcoleta at si Liveste, parehong DDS, parehong mga taga Himod Puwit ng mga Duterte. Ang saklap, no? Ang saklap. Kasi siguro hindi nyo kayang tumayo sa mga paan nyo, sa mga sariling paan nyo, at akala nyo yung posibleng, yung sinasandalan nyo ay forever na naandyan at matibay. Hindi po, marupok na ngayon ang mga Duterte. Baka nga sa mga susunod na araw, susunod na buwan, ay tuluyan ng bumagsak ang mga Duterte. Meron pa namang taga-suporta. Marami pa yan, lalo na po sa social media. Maraming mga trolls, maraming mga fake account na sumusuporta sa mga Duterte. Masaklap. Pero doon sa mga totoong tao, ang sinasabi nga nila, tanga na lang ang mga supporters ng mga Duterte ngayon. Sa pagmumukha mismo daw netong si Leandro Leviste, ang sinabi netong si Marcoleta ay you are incompetent. Wala ka daw legal capacity to authenticate the Cabral files. Yun na nga. Yun na nga ang sinasabi natin na kahit etong DDS na ito ay mukhang duda sa paggawa dito sa mga gustong ibida netong si Leviste. Yun nga ang Cabral files na ngayon ay tinatawag na nga na Leviste files. Hindi ka daw galing sa DPWH or hindi ka daw staff ng DPWH. Kaya hindi mo alam kung paano i-handle yung mga ganitong klaseng files. Ganyan kalala. Now, ayan. Pumalag, nakapalag pa ba etong si Leviste? Naku, malabo yan. Sinasabi nga nila, lalo na po si Ombudsman Boying Rimulya, kababata mo pa. Kababata mo pa, haliparot ka na. I mean, ang ibig niya sabihin, parang hindi ka Pilipino. Ang lala, mas malala pa ata to sa ilang mga Duterte.